Blessed Monday evening, everyone. This is again your beloved evangelist, Fernando de Vega, para po sa ating Monday edition ng Feasting on the Divine Verses Online Ministry. Alam ko po na ito ay isa sa bahagi po ng ating pong panalangin na tayo po ay patuloy na pagpalain ng Diyos sa ginagawa po nating pagsasalo-salo gabi-gabi sa salita ng Panginoon. At nais ko pong gamitin ang pagkakataong ito upang kayo po ay pasalamatan, lalo na po sa inyo pong naging pakikiisa sa ginawa po nating evangelistic meeting, online evangelistic night po natin. Thank you so much sa mga nag-watch party at din naman sa mga nag-share, sa mga nag-invite. At umasa po tayo na ang salita po ng Diyos ay hindi po babalik sa Kanya ng walang kabuluhan. Kaya nga po tayo ay patuloy na nagpupuri sa malayang pagkakataon na meron po tayo dito sa ating bansa na ang salita ng Diyos ay ating pong maipangaral. So ngayong gabing ito, nais ko pong pasalamatan ang mga naka-tune in na po, ang mga kasama na po natin. At alam ko na may mga ilan pa sa mga posibleng papasok pa lamang, pero inaasahan ko po na sa panahon ng pangangaral ng salita ng Diyos, sila po'y makakapiling na po natin. So, ngayong gabing ito, nais muna nating batiin po ang mga birthday celebrants. Ito po ang isa sa ginagawa po natin. Ating pong nais ipadama sa mga celebrants na tayo po ay nakikigalak sa kanila. Unahin na po natin, batiin po natin si Sister Ana Lacuna, ang isa sa masasabi po nating matapat at very supportive na member po ng Glorious Life Baptist Church under the leadership of Pastor Robert Victoriano. Ate Ana, happy birthday sa iyo and thank you sa iyong puso, ang inyong pamilya mula pa noon hanggang ngayon sa gawain ng Panginoon, lalo na po sa Glorious Life. Pagpalain kang lalo ng ating Panginoon. Birthday din po ng isa sa mahal po nating kapatid. Ito naman ay butihing kapatid po ni Pastor Dan Gonzales, yung isa sa naging speakers po natin sa online Pastors and Preachers Conference. At alam nyo, malaki po ang tinatanaw namin dito po sa celebrant na ito sapagkat nung amin pong silver anniversary, talagang naging very busy po siya to make our event, our occasion special. Kaya this time, ayaw nating ma-miss na batiin po si Sister Mylene, Sister Mylene Gonzales. Thank you so much. Hindi ko alam kung ano yung itatawag ko sa kanya sa mga pangalan po niya. Ate Mylene, so thank you so much. Sobrang na-appreciate namin at hindi namin makakalimutan ang ginawa mo sa amin dyan sa lugar ng Venice. Thank you so much, Sister Mylene Gonzales. Ganon din po, nais nating batiin si Brother Eboy Domo. Happy birthday, Kuya Eboy. At salamat sa another year na ipinagkaloob ng Panginoon. Nais din po nating batiin si Brother Rupino Ponce. Happy birthday po, Kuya Rupino. Naway lalo kang pagpalain pa rin at gamitin ng Panginoon. Nais din po nating batiin si Red Geronimo. Okay, so happy birthday, Red. At ganyan din naman po si Beck Tagulao. Happy birthday kay Beck Tagulao. Birthday din po ni Divine Maniego de la Cruz. Okay, happy birthday kay Sister Divine. At syempre po, ang isa sa mahal din nating kaibigan, asawa po ng aming matalik na kaibigang pastor, na si Pastor Ador Lumibaw. Happy birthday po, Ma'am Josie Lumibaw. Praise the Lord for another year na ipinagkaloob po sa inyo. Namimiss ko na po kayo. At birthday din po, nais natin batiin si Ruby Panyo. Happy birthday po. At sa mga hindi po natin mababati, kung sino lang po ang nakita namin sa FB, sila po ang aming nababati po sa ating gawain ito. So kaya sa lahat ng celebrants, happy birthday po, maging anniversary celebration, happy birthday po. And we would like to congratulate ang Glorious Life Baptist Church at ang Living Water Baptist Church, Nueva Ecija, sa kanila pong anniversary, sa matagumpay na anniversary celebration po nila. Wow, grabe po ang kanila pong naging celebration. We praise the Lord
because in spite of this situation, na i-celebrate po nila ang anniversary nila na masasabi po nating pinagpala ng Diyos. Kaya congratulations sa mga pastor. Siyempre, si Pastor Robert Victoriano at si Pastor Al Timothy Borda. Tuloy lang po mga kapatid sa gawain po ng Panginoon. Okay, so this time, dadako na po tayo sa ating pong opening prayer. Manalangin po tayo para gabayan po ng Diyos ang ating pong magiging pagtalakay at pag-aaral ngayong gabing ito. At nawa, maging ang mga bisita po natin, mga na-share po natin, sa mga ka-watch party po natin, sa mga ka-feasting po natin ngayong gabing ito, ang prayer namin, mabless talaga kayo. Sige po, lapit po tayo sa Diyos. Let us pray. Dakilang Diyos, aming Panginoon, muli po aming ipinapaabot sa iyo ang aming papuri, pasasalamat sa lahat ng ginagawa mo sa amin. Thank you for your faithfulness, O God. Thank you for helping us sa aming pong sitwasyon ngayon. Sa iyo pong continuous supply, Panginoon. Ganon din po sa iyong sustaining grace. Salamat po sapagkat alam po namin na talagang ikaw ang po pwede po namin panghawakan sa buhay na ito. At sa pagkakataong ito, Diyos, hiling po namin na ikaw po ang magbigay pansin sa mga nangangailangan, Panginoon. Marahil sa kanilang puso, meron po silang nais, ipanalangin sa iyo, na wadakilang Diyos, lahat ng nakikinig ngayon, anuman po ang prayer request na nasa kanilang puso ngayon, na wadakilang Diyos, bigyang pansin mo po at katugunan mo po. Dakilang Ama, amin pong inilalapit sa iyo, ang patuloy na kagalingan po ni Marisa, Panginoon. Palakasin mo po siya, nawa makarecover po siya kaagad, dakilang Diyos. Ipinagkakatiwala ko po na ikaw sa iyong makapangyarihang kamay ang magpapagaling sa kanya. Maging kay Sister Arabel, Panginoon, pagalingin mo rin po siya at bigyan ng kalakasan. Dakilang Diyos, hiling din po namin sa iyo si Pastor Rodel Tumola, na nawa patuloy mo pong hipuin ang kanyang katawan lupa at lubusan mo siyang pagalingin, dakilang Ama. Sa iyo po kami nagtitiwala, O Diyos, na maging kay Pastor Miranda at ang kanyang may bahay. Hiling po namin, O Diyos, na ikaw po ang siyang magbigay ng masaganang biyaya mo para po sa kanila at nawa pagalingin mo rin po ang kanilang karamdaman, lalo na po ang treatment na gagawin po sa kanya. At ito po ay may kinalaman sa kanyang puso, dakilang Diyos. May you continue to strengthen him and please, Lord, bigyan mo po siya ng patuloy na biyaya upang ito po ay maging maayos, dakilang Panginoon. O aming Ama, lahat ng mga may cancer na lagi po namin pinagpe-pray sa iyo, ikaw, dakilang Diyos, ang lumingap po sa kanila. Ganon din po ang mga kapatiran po namin na apektado po ang kanilang trabaho, tulungan mo po, dakilang Diyos, na magkaroon sila ng hanap buhay sa pagkakataong ito. At yung mga negosyo, dakilang Diyos, pagpalain mo po. At hiling ko, aming Panginoon, na ikaw po ang siyang magbibigay pansin din po sa kanila pong mga araw-araw na pangangailangan. Dakilang Ama, sa iyo ko po ipinagkakatiwala ang kalagayan po ng aming bansa at lahat ng mga apektado ng krisis na ito. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang pag-iingat sa mga frontliners, Panginoon, at inihiling po namin, dakilang Diyos, na ikaw po ang siyang patuloy na panghawakan po namin, lalo na po sa ganitong sitwasyon. Nawa ang pangyayaring ito ay lalong nagpaunawa sa bawat isa, sa lahat ng tao na kailangan ka namin sa aming buhay. Nawa, dakilang Diyos, ang bawat mga members ng gawain mo, dakilang Diyos, ito po ay maging pagkakataon upang makapagpulay-bulay at magkaroon po ng self-evaluation and examination, O God. May you continue to work in our hearts, in our lives, O God. May you use every preaching, O Lord, to strengthen and to encourage us. Help me, O God, and give me wisdom. Sa iyo ko po'y pinagkakatiwala ang aking sarili, ang aking kahinaan. Sa iyo ko po patuloy na pinagkakatiwala, dakilang Diyos. Ikaw din po ang siyang magpala sa lahat ng mga live streaming na ginagawa. Na salita mo po ang ipinapangaral. Gayon din po, ikaw ang pinararangalan. Maging ang Hope Goes On, ang morning Bible sharing, nawa, dakilang Diyos, ikaw po ang siyang magpala sa lahat ng mga gawain ito at ang mga online services na ginagawa po ng aming mga local churches, dakilang Diyos, pagpalain mo po. Aming Ama, ipinagkakatiwala rin po namin sa iyo
ang aming mga kapatiran na nasa abroad. Pagalingin mo po ang mga may karamdaman at nawa dakilang Diyos, ingatan mo po sila. Lalo na po ang mga anak mo na patuloy na kahit sila'y malayo dakilang Diyos, ang nais ay ang patuloy na masamba at mapaglingkuran ka. Ikaw po, dakilang Diyos, ang aming pinagkakatiwalaan na sa gabing ito, muli mo kaming kakausapin, muli mo kaming kikilusin, muli mo kaming kakatagpuin, dakilang Diyos. Thank you so much. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so purihin po ang Panginoon. At nais ko lang pong i-announce na yung pong ating online Pastors and Preachers Conference, ito po sa darating na Saturday na po. At ang ating pong mga ngaral ay ang mga sumusunod. Si Pastor John Palye, ganun din po si Pastor Neil Kaker, Pastor Jeremiah Ponsalan, Pastor Edwin Ongkiko, and Pastor Dan Caba. Sila po ang mga kasama po nating speakers para sa ating online Pastors and Preachers Conference. At dahil nasa Pastors Appreciation Month po tayo, ang tema po ng conference, Salute to the Man of God. Okay? Ito po ay isang magandang hakbang upang ang bawat isa po sa atin ay patuloy na ma-enlighten sa biblical na katuruan patungkol sa mga manggagawa ng Panginoon. I hope and I pray na hindi lang po kayo susuporta, kundi talagang tayo po ay magsasama-samang manalangin para sa tagumpay po nito. And gusto ko lang pong pasalamatan din yung mga talagang masyado pong concern sa amin pong health. At sobrang na-appreciate ko po. Katulad po ng Pure Nectar Juice, mga juices po na pinadala kanina. Salamat po, lalo na sa Agar family. Thank you for remembering us. At ang Victory Fundamental Baptist Church, salamat po. Hindi ko man po talaga naiisa-isa at nakikita lahat. Pero ang masasabi ko lang po sa inyo, nakakalakas po sa inyong lingkod na nakikita po ang inyong pag-aalala. Thank you so much. Of course, ang Living Water Baptist Church sa walang sawa na pananalangin at pagsuporta at pag-alala po sa inyong pong lingkod. Parang naalala ko, dahil may nagpadala po dito, hindi ba may nagbe-birthday sa anak nila Bedar, di po ba? Parang birthday ata ni Aki, Happy birthday, Aki. Ayoko makalimutan ito. Isa pa naman to sa ating Bibong Bibo, sa Bible Bibo. Happy birthday. Di ba? Naalala ko lang kanina may sinabi po sa akin na may padala raw po, galing daw po sa Bedar family. So, happy birthday, anak. At salamat at naalala ko. Okay? So, ganyan din po, nais nating pasalamatan din yung mga talagang walang sawang nagpe-pray para po sa inyong lingkod. This time, tuloy-tuloy na po tayo, makikinig po tayo ng special number, and please understand, dahil kami po ang nagse-set up nito, so kakanta po si Ma'am Jonel, pero this time, maririnig nyo lang po ang kanyang tinig, pero siguro kapag ayos na po ang lahat, i-work out po namin na maipalabas pa rin po at makita nating aktwal ang kanyang pag-awit. Pakinggan po natin ang awit at mapagpala po tayo ng Panginoon.
Amen. Thank you so much, Ma'am Jonel. Ito po ay isa sa masasabi nating napakalapit na kamanggagawa po sa Panginoon, sa puso po ng inyong lingkod. Napakaganda po ng message. Ano? Ito ang dapat maging panalangin natin. Ito ang magandang maging awit po natin. Nabigyan po tayo ng Panginoon ng puso ng isang lingkod. Pagka po nangyari po yan, naniniwala po ako na napakalaking tulong po sa buhay po natin bilang Kristiyano, maging sa gawain ng Panginoon. Now this time, I believe, handa na po ang bawat isa para po sa ating mensahe. And I would like to request all of you now to please, if you have your Bibles with you, pakibuksan po natin sa Galatians chapter 6. Galatians chapter 6 po ang ating magiging pagtalakay po ngayong gabi ito. And let me entitle my message, Be Not Weary in Well-Doing. Be not weary in well-doing. Galatians chapter 6, babasahin ko po beginning verse number 1 hanggang verse number 10. Alright? Ito po'y sulat ni Apostle Paul. Ang sabi po niya, Brethren, if a man be overtaken in a fault, ye which are spiritual, restore such an one in the spirit of meekness, considering thyself, lest thou also be tempted. Bear ye one another's burdens, and so fulfill the law of Christ. For if a man think himself to be something, when he is nothing, he deceiveth himself. But let every man prove his own work, and then shall he have rejoicing in himself alone, and not in another. For every man shall bear his own burden. Let him that is taught in the word communicate unto him that teacheth in all good things. Be not deceived. God is not mocked. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. For he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption. But he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. As we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith. Again, the title of the Lord's message tonight, Be not weary in well-doing. Let us pray. Dakilang Diyos, muli po kaming humihiling ng iyo pong gabay sa amin pong tatalakayin ngayong gabing ito. Nawa, bigyan mo po kami ng kaliwanagan at ang bawat isa po ay bigyan mo rin ng nagpapaturong puso, dakilang Diyos. May you give us the teachable heart and teachable spirit. And I pray, O Father, that the Holy Spirit will give conviction habang kami po ay nakikinig. Gabayan mo rin po ang iyong lingkod at patuloy na samahan sa aming pong pagsasalo-salo ngayong gabing ito. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so ito po ay isa sa masasabi nating sulat ni Apostol Pablo na tinatawag nating church epistle. Ibig sabihin, may particular na church na kanya pong sinulatan. At dito po sa last chapter ng sulat niya sa mga taga-Galacia. Alam nyo, ang pinaka naging problema po ng mga mananampalataya dito po sa Galacia, mga minamahal, ay yung pong nagkakaroon po ng confusion dahil po doon sa ilan na nag-i-introduce po, mga kapatid, ng aral na kung tutuusin, lihis po doon sa kanila pong mga tinanggap. Kaya si Apostol Pablo po ay very firm in giving them warning na kapag kami nagturo ng iba sa ebanghelyo na kanya pong ipinangaral, ang sabi po ay matakwil. Kaya napakaganda po na ating maramdaman ang malasakit ng isang lingkod ng Panginoon upang sila po ay talagang turuan ng napakahalagang aral. Dito po sa last chapter, mga minamahal, ang kanya pong sulat ay may kinalaman sa tinatawag nating encouragement for them to continue on. Sila po'y magpatuloy, huwag bumitaw, huwag bumigay, huwag manghinawa. Yan po ang pinaka-idea po nung sinabi po sa verse number 9. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Ano po ba ang idea rito ng well-doing? Sa simpleng salita po, paggawa ng mabuti. Alam nyo po, hindi po naturalesa ng tao
yung maging mabuti, mga minamahal. Kaya nga sabi po sa Roma, Kabanatang 3 sa talatang 11, walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Ang idea po na buti rito ay kung ano po ang maliwanag na kalooban ng Panginoon. So mga kapatid, mga kaibigan, gusto ko pong ipaalala sa inyo na ang kalooban ng Diyos, tayo po ay gumawa ng mabuti. I remember yung isang preaching ko po na sabi ko, napakaganda na ating piliin. Let us choose to do good. Let us continue in doing good. And let us cleave to that which is good. Kung natatandaan po ng ilan sa mga regularly nakakapakinig po sa atin. Sa usapin ng paggawa ng mabuti, ito po'y kailangan nating piliin, ito po'y kailangan nating ipagpatuloy, at ito po ay kailangan po nating kapitan. Ang ibig ko pong sabihin, because of the reality, because of the truth, na nagiging problema natin kadalasan, pagka po tayo gumawa ng mabuti, hindi po lahat pumapabor. Basta tuloy lang. Pag alam mong mabuti ang ginagawa mo, just continue on. Just keep doing it. Gawin po natin yan. Okay? So kaya mga kaibigan, ito po ay mga mahalagang paalala na malaki po ang maitutulong, lalo na po sa ating pong pang-araw-araw na buhay. Mga minamahal, maganda rin po na ma-remind po tayo na siyempre po may kalaban ang kabutihan. At ito pong kalaban na ito, hindi po tumitigil basta-basta. Kumbaga, nandoon ka sa idea na gusto mo namang gawin ng tama, kaya lang po, meron pong kontrang puwersa. Ano po? And that is the force of the enemy, the devil. So kaya po, may mga tao po, bumibitaw. Ano po? Ngayon, sa usapin po ng Kristyanismo, ang napakahalaga po sa Kristiyano, hindi lang po yung pinili nating gawin ang mabuti, hindi lang po yung basta nagpapatuloy tayo, kundi ang paalala po, kapitan po natin. Kapitan po natin ang kabutihan. Why? Sapagkat may mga puwersa na hahatak sa iyo para ikaw ay mamali at gumawa ng labag at lihi sa kalooban ng Panginoon. Now, this is actually the concern of the Apostle Paul to encourage them, to tell them na dapat magpatuloy lang po kayo. Ang sabi po, huwag manghimagot. So gusto ko po, napansinin din po natin yung salitang weary. Una yung salitang well-doing. Mabuting gawa. Ito naman po yung weary. Let us not be weary in well-doing. Siyempre po, ang tao po, dahil limitado tayo, napapagod po tayo. So, ang idea po na huwag tayong manghimagot is actually huwag tayong bumigay sa pagod. Ang ibig sabihin po, dumating doon sa punto na dahil pagod tayo, magde-decide na po tayong mag-quit. Na dahil pagod na po tayo, bibigay na tayo, bibitaw po tayo. Maaaring napapagod po tayo, ang sabi nga po, kung napapagod, magpahinga, pero huwag mag-quit. Napakahalaga po na ito po ay ating matutunan ngayon. Now, doon po sa kabuuan ng ating teksto ngayon, gusto ko po mag-share sa inyo ng 3 bagay, lalo na sa usaping Kristiyano, dapat ito po ay maging maliwanag. Okay? Again, ang tinatalakay po natin, be not weary in well-doing. Huwag tayong bumigay sa pagod, huwag tayong manghinawa. Okay? So, mga kapatid, sa paggawa ng kung ano ang tama, kung ano ang mabuti. Napakahalaga po nito. So, sa verse number 1, hanggang sa ilang mga sumusunod na talata, gusto kong makita nyo po dito, the practice of spirituality or the practice of the spiritual. Diba? So, the practice of spirituality. Ang sabi po ng verse number 1, ano po? Brethren, if a man be overtaken in a fault, ye which are spiritual. So please, unawain po natin. Na bagamat ito po ay sulat para sa church, pero dito po sa verse number 1, may tinukoy kung sino po ang masasabi po nating pinararatingan ng mensahe. Ang sabi po niya, mga kapatid, if a man be overtaken in a fault, ye which are spiritual. So, ang tinutukoy po yung mga espiritual. Paano po ba natin malalaman kung sino po ang espiritual? Siyempre po, laging ang batayan natin, pagka po yung espiritual na tao ay sisinuhin po natin, ang pwede natin pagbatayan, yung kanyang kaisipan, yung kanyang ginagawa, di po ba? Yun po ang napakahalaga na maunawaan ng bawat isa. Kasi may mga pagkakataon po that we are claiming that we are spiritual, pero ang problema po, hindi makita doon po sa ating pong lakad, sa ating pong pamumuhay. So, it is very, very good na ngayong gabi, mabibigyang pansin po natin ito.
Ang sabi po, ye which are spiritual. Kasi sabi ko nga, may mga masasabi po nating Kristiyano, pero hindi po lumalago. May mga Kristiyano, pero hindi umaangat ang antas. Kaya po kahapon, yung challenge po natin sa mga kapatiran po na nag-celebrate ng anniversary, kasi ang kanilang naging tema po, stronger at two. Ibig sabihin po, habang nagpapatuloy, dapat mas lumalakas. So, kaya isa sa tinalakay po namin doon, hindi lang po yung we must endure, dapat po we must excel. Dapat po umaangat din po tayo. Umiinam tayo, bumubuti tayo, gumagaling po tayo. And we must expect, ano po? At ang expectation po dito ay yung pong pangako ng Diyos that our labor will not be in vain. So dito mga minamahal, gusto kong sabihin na ang tinutukoy niya is spiritual. Ngayon po, sino ba makaka-judge sa atin kung sino ang spiritual o hindi? So ngayon po, titingnan po natin ang pwede nating matutunan. Na wag nating palabasin lang talaga o i-claim lang na spiritual tayo, let us prove, our spirituality. Ang sabi po, if a man be overtaken in a fault, ye which are spiritual, restore such an one in the spirit of meekness, considering thyself, lest thou also be tempted. Okay? So, pansinin niyo po yan, mga minamahal, na ang sabi po rito, spiritual na. Diba? Pero hindi ang ibig sabihin na spiritual ka, wala nang pagkakataon na ikaw ay po pwede pong masasabi po nating manghihina. Mangyayari din po yun. Kaya nga may paalala hindi po ba? Huwag tayong manghina, huwag tayong manglupaypay. Mga kapatid, mga minamahal, tingnan nyo po ang napakagandang bagay na pwede nating matutunan sa usapan po nung pong practice of spirituality. Na kung tayo talaga ay lumalago, na kung tayo talaga ay mga Kristiyano, na tumitibay, lumalago sa ating buhay pananampalataya, ito po ang dapat maging attitude po natin. Huwag po tayong maging hukom ng iba. Huwag po tayong mapamintas. Huwag po tayong mapanghusga. At kung sakali raw po na mayroong pong nasablay, kung sakali raw po na mayroong nadapa, ang itinuturo po na dapat ginagawa ng mga spiritual, restore such an one. Ito po ay may kinalaman doon sa dapat maging effort. Ano po? Ano yung dapat effort? Meron ang mga spiritual. Ito po ay dapat makita natin, maging visible sa mga churches na kinabibilangan po natin. Na hindi po tayo nanghuhusga sa mahihinang kapatid. Kung sakaling mang may natalikod, hindi dapat pinagchichismisan, hindi dapat ginagawa ng issue, hindi dapat atin po. Bakit? Sapagkat pag dumating yung time na ang Diyos ay kumilos po sa kanila at babalik sila, yun po ay po pwedeng maging hadlang para hindi po sila makabalik. Tatandaan po natin na ang paalala po ng Biblia, huwag isipin ng sino man na tayo matatag, baka tayo mabuwal. Let him that is taught, Ang sabi po, let him that thinketh he standeth, take heed lest he fall. Ang sabi po niya, ye which are spiritual, restore such an one in the spirit of meekness. Ito ang paalala niya, considering thyself, lest thou also be tempted. Kaya huwag niyong iisipin po na kapag matagal na, hindi na po babagsak. Pagka matagal na, wala nang tendency sumablay. Hindi po. Lahat tayo may tendency. Wala pong po pwede na mapanghawakang tibay sa bawat isa sa atin. Diyos lang po ang ating katatagan. Ang problema, pag dumating tayo doon sa point na nabuhay po tayo sa sarili nating kagustuhan. So dito po, nakita ko ang kahalagahan ng pagtuturo po ni Apostol Pablo na dapat po, mga kapatid, dapat sa buhay po natin, tayo po ay magkaroon ng tinatawag nating puso na kung meron pong nangihina, palakasin po natin. Kapag ka po meron pong masasabi nating mga nahihirapan, tulungan po natin, alalayan natin, that is the kind of spirit na dapat taglay po natin sa mga churches. Minsan po nadapa na, tinatadyakan pa natin . Diba? Minsan po dumarating doon sa point na may mga nalilihis, imbis na tayo po ay gumawa ng paraan to help them. Okay, ang nangyayari po mga kapatid, pinag-uusapan natin, kaya hindi po nagiging maayos ang kinakalabasan. Pansinin niyo pong muli ang sabi. Sa verse number 2, bear one another's burdens and so fulfill the law of Christ. This is very important for all the members of the church. It is very important for us to understand that the will of God for us is to love one another, pray for one another, encourage one another. Yun po yung itinuturo ng Bible. Napakahalaga po
na ako at ikaw, nagpapalakasan dapat tayo. Kaya sa church po, hindi maganda yung groupings eh. Hindi maganda yung kanya-kanya. Hindi po pwede po na ang buhay mo bilang Kristiyano iikot sa 2, 3, 4, 5 tao sa church. No. Ang kalooban ng Panginoon, tingnan niyo po, lundagan natin yung verse number 10. Di ba ang sabi po, as we have therefore opportunity, let us do good. Kanino? Unto all men. Di ba? Especially unto them who are of the household of faith. Kaya sa church, so, ang magandang practice, nagmamahalan. Hindi ho nagchichismisa. Hindi ho naguhusgahan. Diba? Kung sakali man na minasablay, kung sakali man na minalihis, ang dapat ginagawa natin is to pray for them. Ipanalangin po natin sila na kung merong pagkakataon at bubuksan ng Diyos ang pagkakataon para sa atin, so i-encourage natin sila na sila po'y manumbalik sa Panginoon. So nandun dapat yung effort, nandun dapat yung encouragement na po pwedeng maibigay po natin. Napakahalaga po nito sa ating pong usaping pang-iglesia. Usaping pang-church, mga kapatid. Kasi, alam niyo po, hindi po kinalulugdan ng Diyos na tayo po'y divided sa church. Hindi po kalooban ng Diyos na hindi healthy yung relasyon po natin. Hindi ba? Kinakanta nga po natin eh. Di ba? Na I love the thrill that I feel. Di ba? When I get together with God's wonderful people. Kapag magkakasama po mga kapatiran, yun po sana. Wala hong problema. For sure, meron pong mga intimate po sa atin. Pero hindi po kalooban ng Diyos na yung ibang kapatid natin, i-chapwera natin. Sa usapang pang-Kristiyano, ang sabi ng Panginoon, kung mamahalin natin, if you love one another, and then sasabihin ng mga nakapaligid na kayo nga ay aking mga alagad. So, napakaganda po na ang bawat Kristiyano ay matuto na kung saan magtrato ng tama sa isa't isa. Amen? The practice of spirituality. Nandun yung kanyang effort, nandun yung kanyang encouragement, mga kapatid. Kung may nalalabuan, let us enlighten them. Kung may nakihina, let us encourage them. Kung medyo matindi ang sitwasyon, let us exert an effort. Let us work hard and work out to help them, mga kapatid. Bear ye one another's burden and so fulfill the law of Christ. Sa verse number 3, gusto ko naman bigyang pansin po natin dito, yung tinatawag nating problem of self-deception. Okay? Una po, yung practice of spirituality. Ito naman pong verse number 3, and verse number 4, ito naman yung problem of self-deception. Yung mag-isip ka nang hindi ka naman ganon. Di po ba? Tulad niyan. Baka mamaya spiritual ang tingin mo sa sarili mo. Pero ang ugali mo, parang pang-unbeliever. Di po ba? So, isang bagay po na dapat nating binabantayan sa usapan ng spirituality, yung pong ating attitude. Sa usapan ng spirituality, yung ating pong approach, mga kapatid. Hindi po ba? So, napakahalaga po na ito ay mabigyang pansin po natin. So, verse number 3, sabi po, for if a man think himself to be something when he is nothing, he deceiveth himself. So, this problem, nakakalungkot man, nakikita natin minsan po yan. Yung mga taong ang tingin sa sarili nila, ito po yung parang self-righteous people. Diba? Yung believe sa sarili. Yung ang tingin niya, angat lagi siya sa iba. Hindi ba pinaalala po ni Apostol Pablo po yan? Na ang sabi po niya, mga kapatid, Philippians chapter 2, pakibuksan po natin. Ang ganda po nung sinabi niya sa Philippians chapter 2 and Philippians chapter 4 at sa Romans chapter 12. Ano po? Maganda rin pong makita natin yun. Sa Romans chapter 12 and verse number 3. Okay, ganito po ang sabi niya sa Philippians chapter 2, if there be, therefore, any consolation in Christ, if any comfort of love, if any fellowship of the Spirit, if any bowels and mercies, fulfill ye my joy that ye be like-minded, having the same love, being of one accord, and of one mind. Let nothing be done through strife or vainglory, but in lowliness of mind, let it esteem other better than themselves. Minsan po kasi, kaya nagkakaroon tayo ng mas malalang problema sa church. Minsan kapag ka po merong nalihis, imbis nang i-apply natin spirituality, ang nagiging attitude pa natin, parang, alam niyo po yun, yung parang tayo, hindi nagkakamali, para bang tayo, hindi nagkakasala. Sabi ko nga, parang yung unforgiving spirit, parang ang hirap i-imagine na Kristiyano ka tapos unforgiving ka.
Kasi pag Kristiyano ka, na-experience natin kapatawaran ng Panginoon. Kaya dapat yung espiritu natin, meron pong kababaan, mga minamahal. Sa Philippians chapter 4, ang sabi naman po niya, okay, sa verse number 1, therefore, my brethren, dearly beloved, and long for my joy and crown, so stand fast in the Lord, my dearly beloved. I beseech Euodias and beseech Syntyche, that they be of the same mind in the Lord. And I entreat thee also through your fellow, help those women which labored with me in the gospel, with Clement also, and with other my fellow laborers, whose names are in the book of life. So the teaching, the encouragement of the Apostle Paul to the believers is that pagka may problema, inaayos. Kapag may problema, pag-ayusin po natin. Hindi po yung nagte-take side po tayo. Hindi po yung lalong na-aggravate. Ano po? Yung pong sitwasyon, yung problema, lalo pong nagiging worse, mga kapatid. And the attitude is very important. So, practice of spirituality. And then, yung problem of self-deception, na kung umaarte po tayo, na parang tayo po ay hindi nagkakamali, or ang tingin natin lagi, we are better than others. Medyo sana po matuto po tayo dito sa sinabi niya. Verse number 4 ng Galatians chapter 6. But let every man prove his own work, and then shall he have rejoicing in himself alone, and not in another. For every man shall bear his own burden. Hindi ba sabi ko nga, sa Romans chapter 12, binigyang pansin po ni Apostle Paul sa verse number 3, for I say through the grace given unto me, to every man that is among you, paalala po ito, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly, according as God hath dealt to every man the measure of faith. So mga kapatid, mga minamahal, be not weary in well-doing. At maganda po na matutunan po natin dito sa ating pong pinag-aaralan. Una, the practice of spirituality. If you are claiming that you are a mature believer, mature, ibig sabihin, spiritual, ang attitude mo dapat, tulungan yung mga nangangailangan, itayo ang mga nadadapa, i-restore ang mga nalilihis. Yun po dapat ang attitude natin. Hindi dapat condemning spirit, hindi dapat critical spirit, di po ba? So tapos, yung problem of self-deception, alam nyo, ang isang makikita nyo sa may spirituality, hindi po siya nagkiklaim ito. Basta ibinubuhay lang po niya, mga minamahal. He is just applying spirituality. Never na makikita nyo, ay alam mo, ako sa church, isa ako sa pinaka-spiritual sa church natin. Walang ganun, mga kapatid. Diba? So, yun po yung point. Nandun yung spirit of humility, yung spirito ng kapakumbabaan. Kaya po, napakaganda po na ito ang panatilihin po natin, mababang kalooban. So, i-consider natin yung problem ng self-deception. Kung ang isip mo sa sarili mo, you are better than others. Kung ang iniisip mo sa sarili mo, parang ikaw hindi nagkakamali ka. Okay? So, yun po ang gusto nating ipaalala. And then, pangatlo po, na gusto kong bigyang pansin po natin, is about the principle of sowing and reaping. What is number 1? The practice of spirituality. Number 2, the problem of self-deception. Diba? So, yung problema po ng pangdaraya ng sarili. Okay, sa pangatlo po, napapansin po natin the principle of sowing and reaping. Ang sabi po sa verse number 6, let him that is taught in the word communicate unto him that teacheth in all good things. Be not deceived. God is not mocked. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. For he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption. But he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting. At ito na nga po yung ating main text, di po ba? And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. At ang isang napakagandang sinabi po niya, hanggat may pagkakataon, as we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith. So ano po ang ipinapakita dito? Yung pong prinsipyo. Okay? The Apostle Paul is actually teaching them and telling them this very important truth. Ano po?
And this is the truth about the principle of sowing and reaping. Mga kapatid, ito po hindi mahirap na unawain. Ito po'y reality. 'Di ba? Facts of life po ito. Na kung ano yung iahasik ng tao, yun ang aanihin mo. Kaya nga kahit sa trato po sa isa't isa, tinuruan po tayo mga kapatid. Ang turo po sa atin, alam nyo po, na huwag mong gagawin sa kapwa mo ang ayaw mong gawin ng kapwa mo sa iyo. Or sa kabilang idea naman po, gawin mo sa kapwa mo ang nais mong gawin ng kapwa mo sa iyo. Di po ba? Sometimes, hindi natin nakikita to eh. Di po ba? So ito po ang itinuturo po ni Apostol Pablo, na tayo po ay magkaroon ng mabuting hasik upang tayo po'y mag-ani ng mabuti. Kasi para sa akin po, kung ano ang inihahasik, yun po ang aanihin. At yan po ang sinasabi po sa Bible. Di po ba? Kaya wag niyo pong iisipin na yung mga ginagawa natin ngayon, porque nakakalagpas, tapos na yon. Hindi po. Kasi hindi naman po ang pag-ani right away. Kaya nga hanggat may pagkakataon po, maghasik tayo ng maghasik ng kabutihan. Hanggat may pagkakataon po, gumawa tayo ng gumawa ng mabuti. Hanggat may pagkakataon po, mga kapatid, kapag ka po ang itinatanim natin sa manang loob, isipin niyo po kung ano ang aanihin po natin. Kung ang itinatanim po natin kasamaan, ano po ang inaasahan nating balik nito sa atin? So mga kapatid, ito po ang napakaliwanag na itinuturo ni Apostol Pablo. Ikaw ay aani kung ano inihasik mo. Minsan, ikaw ay aani ng higit pa sa inihasik mo. Naalala ko po, sabi po sa isang tala po sa Biblia, ang naghahasik daw po ng hangin, ipo-ipo ang aanihin. Hindi po ba? So, ibig sabihin po, magandang i-consider po natin yung bang pagka tayo po may gagawin, ito ba'y mabuti? Diba? Maganda ba magiging bunga nito sa akin? Ano kaya magiging balik nito sa akin kapag ka ito ang ginawa ko? And then sa principle, isa sa sinasabi po kung paano tayo dapat nakikidamay. Okay? Kung paano tayo umaagapay, umaasisti po sa mga lingkod ng Diyos. Ang ginamit na salita rito, let him that is taught in the word communicate unto him that teacheth in all good things. Kaya nga sabi ko po, sobra-sobra po ang pasasalamat ko, lalo na po sa mga members na nakaalalay po lagi sa amin. 'Di ba? Sa totoo lang po, lumalabas na nakakayanan din po namin ng laban sa tulong po ng Panginoon una sa lahat. And then, ginagamit po ng Panginoon, kayo po, mga members ng church, yung mga nagmamalasakit, yung mga nakikidamay, yung mga naka-assist, mga kapatid. And I believe, yan po ang isa sa masasabi nating idea na sinasabi ni Pablo sa paghasik ng mabuti, mga kapatid. Kaya ako po, ang tinitiyak ko po sa inyo, ang gaganti po at ang magbibigay at ang magbabalik po sa inyo niyan ay ang Panginoon, sapagkat siya po ang masasabi po nating matuwid, na Diyos, na kung saan, kung ano yung inihasik natin, aanihin po natin yan. Hindi po pwede na yung mga ginawa natin, kaya nga sabi ko, sa totoo lang, may gantimpalaan na sa langit, may pagpapala pa sa lupa di po ba? Gantimpala sa langit, pagpapala dito sa lupa. If we will just apply and practice, yung paghahasik ng kabutihan, yun din po ang aanihin natin. Kaya ito po yung mga turo na kung saan dapat maging maliwanag. Ang sabi po, ang naghahasik sa laman mag-aani ng kasiraan. Ang naghahasik sa spirito mag-aani ng buhay na walang hanggan. At huwag tayong manghimagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat tayo po'y magsisiani kung hindi po tayo manghihimagod. Kaya ang motivation at ang exhortation niya, as we have therefore opportunity. Ngayon po, may pagkakataon po tayo. Nilagay ho tayo ng Diyos sa pagkakataon na pwede tayong makatulong sa mga nangangailangan. So at yan po ang ating pangawakan. Yan ay magandang pagkakataon para maghasik, ang inyong lingkod. Hindi po para ibida po yan. Pero sa akin pong masasabi nating natutunan, sa akin pong practice, kahit na marami ang gumagawa ng mabuti sa amin, ako rin po, naghahanap at nagsisikap din po ako na makapaghasik ng kabutihan, lalo na po sa panahong ito. Lalo na po sa mga alam natin na apektado po ng sitwasyong ito. Mga kapatid, mga minamahal,
Ano po ang magiging resulta kapag ka po ikaw ay bumigay sa pagod? Halimbawa, ang tagal mo ng Kristiyano, napagod ka sa buhay mo. Ang tanong ko po sa inyo, ano ang magiging kalalabasan po nito pag bumigay tayo sa pagod? Ano po ang magiging silbi ng lahat ng iyong pinagsimulan, ng lahat ng iyong pinagpagalan, ng lahat ng ginawa mong kabutihan? Kung sa kalunduan ng lahat, bibitaw ka lang din, bibigay ka lang din. Ano po ang magiging resulta po nito? Mga minamahal, gusto ko pong sabihin sa inyo na ito pong turong ito ay napakalaking bagay po sa bawat isa sa atin. For us to reap, ano po? Yung good sa lahat ng mga inihahasik natin. Ibig sabihin po, yung ating pong aanihin, depende lang yan sa kung ano po ang inihahasik natin. So, let me emphasize sa bawat isa po sa atin, kamusta po ba ang mga inihahasik po natin? Diba? Here we can see the principle of sowing and reaping. Sa lahat po ng aspeto, mga minamahal, ang naghahasik sa laman mag-aani ng kasiraan. Ang naghahasik sa Espiritu mag-aani ng buhay na walang hanggan. Kaya nga sabi ko po, kahit sa usapan po ng pagbibigay, hindi naman dapat ang takbo ng isip natin, puro panglupa eh. Yan po ay masasabi po natin pagkakataon na nakapag-iipon ka ng kayamanan sa langit. Pero dito pa lang sa lupa, pinagpapala na po tayo ng Panginoon sa kung ano po ang inihahasik natin. Ang isang halimbawa po dyan, yung sinabi po niya sa 2 Corinthians chapter 9 and verse number 6. And this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly. And he that soweth bountifully shall reap also bountifully. So, ikaw ang magdidetermine kung ano ang aanihin mo. Sa Luke chapter 6 verse number 38, give and it shall be given you, good measure, pressed down, shaken together, running over, shall men give into your bosom. For with the same measure that you shall meet withal, it shall be measured to you again. Kaya nga sabi ko, ito'y magandang mensahe na magpapaalala po sa atin, let us keep, in doing good. Let us keep on doing good. Kung ano po yung nakikita natin na maganda, yun po ang gawin natin. Tatlong bagay po ang tinalakay natin. Una ho, the practice of spirituality. Number 2, the problem of self-deception. And then number 3, the principle of sowing and reaping. I hope and I pray na sa mensaheng ito, napaalalahanan po tayo na medyo tingnan po natin, pag-aralan po natin, ano ba itong mga inihahasik ko? Kabutihan ba to? Ano kayang aanihin ko sa mga ginagawa ko ngayon? Di po ba? Malaking tulong po yan para po tayo. Kasi tatandaan nyo na may choice po tayo, pero pag ginamit po natin ang choice natin sa mali, yung consequence nito, aanihin po natin. Kaya ito po ang aking nais iwanan po sa mensaheng ito sa bawat isa sa atin. Be not weary in well-doing. Kung meron tayong hindi dapat kapaguran, kung meron tayong dapat hindi bibitawan, kung meron tayong dapat hindi titigilan, ito po ay ang paggawa natin ng mabuti. Ang sabi po ng Bible, and let us not be weary in well-doing. Why? For in due season, sa tamang panahon, we shall reap if we faint not. And as we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith. Nawa, naging blessing po sa inyo ang mensaheng ito. Again, be not weary in well-doing. So maraming salamat po. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos aming Panginoon, sa aming pong pagtatapos para sa naging pagtalakay po namin, hinihiling po namin sa iyo na ito pong aming napag-aralan ay mai-apply po namin sa aming mga buhay. Hiling po namin, O Diyos, na bigyan mo kami ng biyaya at ng sapat na kakayahan, kalakasan, upang maging doers kami ng iyong salita, Panginoon, at hindi maging tagapakinig lamang. Dakilang Diyos, sa iyo ko na po ipinagkakatiwala ang mabungang resulta ng mensaheng ito sa bawat nakinig. At ngayong gabing ito, nais din po naming alalahanin ang aming pong masipag na tagapangasiwa sa Children's Ministry, si Preacher Nolan, Panginoon. Ano man po ang kanyang naging sitwasyon, ipinagkakatiwala ko po na ikaw ang siyang magpapagaling sa kanya. Palakasin mo po siya, Panginoon. Hiling po namin na ikaw ang siyang tumulong po sa kanya, ang iyong masaganang biyaya, ang ipagkaloob mo sa kanya, at kami po, dakilang Diyos, ay nakakaisang puso na idalangin po siya sa iyo ngayong gabing ito. Dakilang Panginoon,
Muli po, maraming salamat sa mga pagpapala na nakuha po namin mula sa iyong banal na salita. Ikaw po, O Diyos, ang aming pinararangalan sa lahat ng ito, sapagkat ito po ay aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. So mga kaibigan, mga minamahal, umaasa po ako na tayo po ay patuloy na pinagpapala ng Panginoon sa ating pong gabi-gabing pakikinig dito po sa ating pong ministeryo, Feasting on the Divine Verses Online Ministry. Alam niyo po, magandang sa buhay na ito, gaano man tayo kaabala, meron sana tayong panahon para sa kanyang banal na salita. At sa ating pong pagtatapos ngayong gabi, hayaan niyo po na kayo'y aking pasalamatan sa inyo pong patuloy na pagsubaybay sa ating pong gawain ito. Pakinggan po natin ang ating pong awit sa pagtatapos. God bless you po, mga minamahal. Bukas po, magkita po ulit po tayo.